Sa nakaraang video ay natapos tayo na kung saan ay muling nabuhay ang Bloodblade Master matapos na may kakaibang nangyari sa katawan nito dahil sa pagkakahulog sa kailaliman ng diluted Kirin blood. Sabi nito sa ating bida na pagbabayadan niya ito para sa ginawa niyang pamamahiya sa kanya. Sinagot naman siya ng ating bida na masyado na siyang madami pang sinasabi para sa isang muling binuhay lamang, at sisiguraduhin na nito na mapapaslang na siya ngayon. Kaya naman ay agad na nagbigay ng pag-atake dito si Yuun, mabilis naman itong nakailag sa ginawang ito sa kanya ng ating bida. Nang papasugod naman siya ay nakatanggap naman ito ng mga pinsala mula sa Chi Sword Control ni Yuun, ngunit bigla naman na nagtaka dito ang ating bida dahil sa sigurado siya na napinsala na nito ang kanyang mga major artery, ngunit mukhang ang isang ito ay hindi nakakaramdam ng sakit. Nang papalapit naman ang Bloodblade Master kay Yuun ay sinabihan naman niya ito na maari pa sana itong nabuhay kung nanatili na lang siyang nakatago, at mukhang hindi ito nag-iisip, kaya naman ay kinontrol ni Yuun ang mga espadang yelo, at muling ipinang-atake sa babae. Sa lakas at dami ng tumama sa kanya ay napapasigaw naman ito sa tindi ng pinsalang natanggap niya. Nang matapos ay sinabi ng Bloodblade na kung sa tingin ba ng ating bida na sapat na ito, ang mapaslang siya, ay nagkakamali ang ating bida at agad nitong sinugod si Yuun. Mabilis naman itong nakadepensa sa ginawa ng Bloodblade Master, dagdag pa nito na kahit magawa siyang mapaslang ni Yuun ay sisiguraduhin niya na isasama niya sa hukay ang ating bida. Sabi naman dito ni Yuun na mukhang persegido talaga ito sa kanyang binabalak na makaganti sa kanya, kaya naman ay ikinumpas nito ang kanyang kamay pababa. Sa nangyari ay nagtataka naman ito dahil sa bigla na lang siyang sapilitang napaluhod. Dahil sa nangyayari ay napapatanong naman siya na kung anong klaseng inner energy naman kaya ito, dahil ang kanyang inner energy ay napataas na ng gusto dahil sa Kirin blood, ngunit bakit hindi niya kayang malabanan ito? Matapos ay napatingin naman siya sa ating bida, sabi nito na ang Kirin blood sa kanyang katawan ay binabalaan siya, na ang lalaking ito ay isang apex predator, at hindi niya magagawang manalo sa kanya, at sinasabihan siya nitong tumakbo. Sabi naman nito sa kanyang Kirin blood na kung tingin ba niya na hindi niya alam ang gagawin niyang iyon, kaya naman ay agad nitong inatake ang sahig. Sa ginawa niyang ito ay pinagmamasdan lamang siya ng ating bida, habang papatakas naman ang Bloodblade Master, ay sabi nito na kailangan niya na magtungo sa tubig at makatakas dito, upang paulit-ulit na magpagaling. Nang bigla naman itong natigilan dahil sa kanyang biglaang paghinto. Sabi dito ni Yuun na hindi niya hahayaan na maulit ang nangyari pa kanina, kaya naman ay agad niyang hinayla pabalik ang Bloodblade Master palapit sa ating bida. Matapos nitong ihanda ang kanyang White Dragon Blade ay sinabihan naman niya ang Bloodblade Master na ngayon ay ito na ang kanyang katapusan. Habang papalapit naman ang babae ay sinasabihan naman niya si Yuun na isa lamang itong basura sa kanila. At nang makalapit ito ay agad naman na tinanggalan ito ng ulo ng ating bida. Sa nangyari ay nagpagulong-gulong naman ito sa sahig, napaluhan naman ito at sinasabihan ng ating bida na huwag nitong ituloy ang kanyang gagawin, ngunit hindi naman ito pinakinggan ni Yuun at agad na dinurog ang bungo ng Bloodblade Master. Habang nagaganap ito ay sa Huangshan of Hangzhou Zhejiang, naghahantay naman ng balita ang pinuno ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect sa kanyang mga ipinadala upang gawin ang kanilang nakaplano sa Imperial Palace, ngunit biglang sumabog ang parasite worm na nasa lagayan na hawak ng isa nitong tagasunod. Kaya naman ay agad niya itong isinara, at sinabi sa kanilang pinuno na ang parasite ng Bloodblade Master ay pumutok na at mukhang hindi sila nagtagumpay. Hindi naman maganda ang naramdaman dito ng kanilang pinuno, kaya naman ay habang nagtataka ang kanyang tagasunod sa naging reaksyon ng kanyang pinuno, ay bigla naman itong nagtaka, dahil sa bigla na lang siyang inatake nito na ikinatalsak niya sa pader. Sa nangyari ay napasukan naman ito ng dugo, at bigla na lang na napaluhod. Sabi naman nito na magbabago na sila ng plano ngayon, inutusan nito na ipatawag ang Flame Blade at ang Frenzy Blade, at ipadala ang dalawa upang samahan ang Chi Blade Master, at sinabi nito na hindi na siya tatanggap pa ng kahit na anong kamalian. Sa kinaroroonan naman nila Yuun ay may napansin naman ito sa nagbabagang bato sa gitna ng katubigan. Napapatanong siya na kung ano naman kaya itong boses na kanyang naririnig. At mukhang ito ay nanggagaling sa nagbabagang bato na iyon,
sabi ng Last Guardian na ang Flame Chi dito ay nagawang maging diluted dahil sa 10 Millennia Frost, ngunit bakit ang kanyang Heavenly Demonic Chi ay nagre-react ng ganito? Dagdag pa ng ating bida na ito ang unang beses matapos ang insidenteng iyon na ang kanyang Heavenly Demonic Chi ay hindi makontrol, nang makuha niya ang Cold Chi ng Extreme Yin Energy sa katawan ng babae na iyon, nang bigla naman siyang napangiti, dahil sa mukhang nais nitong kuhanin din ang enerhiya na nagmumula doon, at mukhang ang kanyang Heavenly Demonic Chi ay nagiging ganid na masyado. Kaya naman ay ipinalabas na nito ang kanyang Heavenly Demonic Chi sa kanyang katawan, ngunit bigla naman siyang natigilan, dahil sa bigla din na lumabas mula sa nagbabagang bato ang Kirin. Dahil dito ay napangiti naman dito si Yuwon dahil sa ito pala ang Imperial Palace Hidden Power, at ang Heavenly Demonic Chi ay gustong kumawala dahil sa pagpapalabas ng enerhiya ng Kirin. Kaya naman ay sa tingin niya na wala na din naman siyang mapagpipilian, dahil sa kung ang dalawa ay walang balak na sumuko sa isa't isa, ay huhulihin na lang niya ito ng sapilitan. Kaya naman ang sumugod ang Kirin sa ating bida dahil sa nararamdaman din ng Kirin ang Heavenly Demonic Chi dito ay sumugod na din si Yuwon, nang magtama naman ang dalawa, ay napasabi na lang si Yuwon na hindi niya inakala na magiging ganito ito kahirap, kaya naman ay agad itong napalayo. Nang makalapag naman siya, ay napansin ni Yuwon na ang tubig dito ay hindi umaalon, at mukhang ang Kirin na ito ay isa ding spiritual creature, nang bigla naman itong natigilan dahil sa nakita niya ang Kirin na papaatake mula sa kanyang ibaba, kaya naman ay agad siyang napatalo ng mataas upang makaiwas sa gagawin nitong paglamon sa kanya. Habang nasa itaas ay sabi nito na ang paglaban sa Flame Chi na ito ay hindi madali nang gamit lamang ang kanyang espada. Kaya naman kung ganito ang kaso ay gagamitan na niya ito ng Cold Chi, matapos ay agad naman niya itong inatake gamit ang Cold Chi na mayroon siya. Matagumpay naman niya itong nahiwa, kaya naman ay napasabi ito na gumagana ang naisip niya dahil sa ang mga apoy ay biglang hamina, ngunit ito ay panandalian lamang at kailangan niyang matukoy ang pinagmumula ng kapangyarihan nito. Kaya naman ay agad itong nagtungo sa kinaroroonan ng nagbabagang bato, ngunit habang patungo ito dito ay nagpapalabas naman ang bato ng malalakas na apoy patungo sa ating bida kaya naman ay inaatake niya din ito at sinasabi na hindi niya hahayaan na tumama ito sa kanya. Nang makalapit naman si Yuwon dito ay napapatanong siya na ano itong liwanag at init na kanyang nakikita, at parang isa itong araw, kaya naman ay tinawag nito ang kanyang nano machine, agad naman itong ini-activate ang light vision mode nitong function. Matapos ay sabi ni Yuwon na ngayon ay nagagawa na niyang makita ito. At mukhang ito ang Flame Chi na nagmumula sa batong ito. Nang bigla naman siyang may naririnig at ito ay palakas na ng palakas, kaya naman ay sabi ng ating bida na mukhang natatakot ito sa kanyang Heavenly Demonic Chi, dahil dito ay napapatanong naman siya na kung maari din ba kayang maipasok niya sa kanyang katawan ang enerhiyang ito, ngunit sabi nito na wala naman na din siyang mapagpipilian pa. At kung ito ang balak na makuha ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, ay mas mabuti na kung siya na ang makakakuha nito. Sa kinaroroonan naman ng Last Guardian at ng napakaswerteng si Heobong, ay sinabi nito na ang kanyang innate core na nakalagay sa kanyang energy core ay hindi niya mailabas at mukhang nakulong na ito. Kaya naman sa isip nito na nakakaramdam siya ng hindi maganda at kailangan na niyang maitigil ang kanilang ginagawa. Nang bigla naman itong nagtaka, dahil sa bigla na lang na may kakaibang nangyayari kay Heobong, dahil ang kakaibang enerhiya nito sa kanyang katawan ay unti-unting nilalamon ang kanyang Flame Chi, at ang kanyang Flame Chi ay mabilis na umaalis sa kanyang katawan, kaya naman ay kailangan na niyang takutin ang enerhiya nito gamit ang kanyang apoy, ngunit bigla naman itong nagtaka, dahil sa kahit na ang kanyang apoy ay kinukuha din ng katawan nito. Nang may kakaiba naman na nangyayari kay Heobong, at nagtutungo ito sa isang body reconstruction. Dahil dito ay napatayo naman ang Last Guardian sa likod nito. Matapos ay biglang nagpalabas ito ng malakas na enerhiya sa kanyang buong katawan, hindi din nagtagal sa nangyayaring ito sa katawan ni Heobong, ay bigla naman na itong nagising. Matapos ay masayang-masaya ito dahil sa nangyaring iyon sa kanya at mukhang nanaginip lamang siya. Nang bigla naman siyang binati ng Last Guardian dahil sa matagumpay nitong pag-angat sa kanyang martial prowess. Sa nangyari ay nagulat naman dito si Heobong at sinabihan niya ang Last Guardian na isa itong fire monster.
Kaya naman ay bigla naman na nagalit ang Last Guardian sa kanya at sinabi na isang kabastusan ang tawagin niyang Fire Monster ang taong nagsadyap sa kanya sa bingit na kamatayan, agad naman na napalayo sa tabi nito si Heobong. Matapos ay tinanong siya ni Heobong na kung papaano siyang maniniwala dito na siya ang dahilan ng pagkakaligtas niya, sumagot naman ang Last Guardian na wala na siyang pakialam kung maniniwala ba siya sa kanya o hindi. Matapos ay tinanong nito si Heobong kung maari ba nitong subukan na magpalabas ng mga apoy. Dagdag nito na maari niyang magawa ito, ang kailangan lamang niyang gawin ay damahin muli ang sensasyon na pumalibot sa kanyang katawan kanina. Nang bigla naman na nagawa ito ni Heobong, nagulat naman dito ang Last Guardian dahil sa nagawa nitong magpalabas ng apoy kahit na walang lumabas dito ng kahit na anong kaliskis. At mukhang maayos nitong na-absorb ang Kirin Blood, dagdag pa nito na wala pa siyang nakita na kahit na sino ang maayos na nagawa ito. Sa nangyari naman kay Heobong, ay hindi nito maiwasan na mamangha sa kanyang bagong kakayahan, natutuwa naman sa kanya ang Last Guardian sa kung paano nito gamitin ang mga apoy bilang ang kanyang bagong kakayahan. Matapos ay sinabi ng Last Guardian na sigurado siya na natutuwa ito dahil sa may kakayahan na siyang makagamit ngayon ng Flame Chi. Ngunit marami pa siyang magagawa gamit ito. Nang bigla naman siyang natigilan, kaya naman ay tinanong siya ng Last Guardian na kung anong mali sa kanyang sinabi at mukhang bigla itong nawala ng interes na malaman ang kanyang sinasabi. Sinabi naman ni Heobong na hindi iyon ang dahilan, at itinuro ang kinaroroonan ng kanilang Demon Lord Xian Yuun, at mula dito ay nakita nila ang malaking apoy na pumapalibot sa ating bida. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Habang kinakaharap naman ito ni Yuun ay sinabi ng nanomachine na ang temperature ng init ay umabot na sa 3,000 degrees Celsius at nagagawa na nitong tumagos sa energy shield ni Yuun, kaya naman ay agad nitong pinagaling ang mga natatamo nitong pagkasunog dahil sa matinding init na natatamasa ng ating bida dito. Sa isip naman ni Yuun na ngayon ay alam na niya kung bakit walang kahit na sino ang nagagawang makuha ito hanggang ngayon, at kung wala ang nanomachine upang mapagaling siya at ang cold chi ay hindi niya magagawa ito. Nang bigla naman nitong naramdaman ang dalawang enerhiya sa kanyang katawan, dahil sa ang mga ito ay nag-uumpisa ng mag-away para sa kanilang teritoryo dahil sa ngayon ay ang flame chi ay nasa loob na din ng kanyang katawan. Nang bigla naman itong napaluhod, sabi nito habang unti-unting nagpuputukan ang kanyang mga daluyan na hindi ito ordinaryong enerhiya na makakayang matagalan ng kanyang energy core, at sa ganitong kalagayan ay maari niya itong ikamate. Nang bigla naman siyang napasigaw sa matinding sakit, sa nangyari ay labis naman na nabahala ang Last Guardian sa pagkakakita ng dinadanas na hirap ng ating bida. Habang hawak-hawak naman ito ni Yuun, ay napasabi naman siya na ito na ang kanyang katapusan, dahil sa hindi na niya dapat ito kinuha sa umpisa pa lamang. Dagdag pa nito na kahit ang regeneration speed ng nanomachine ay hindi na din ito makakayanan pa at tingin niya na mawawalan na siya ng malay, kaya naman ay napapatanong ito sa kanyang sarili na kung ito na ba ang kanyang katapusan. Nang bigla naman itong napadpad sa kailaliman ng kung saan, habang ito ay nakapikit, ay bigla naman itong naramdaman ang kanyang demonic chi. Sabi nito na sa nakikita niya ay hindi ito makayanan ng kanyang heavenly demonic chi, ngunit bigla naman itong napansin na nagagawang maiwasan nito ang flame chi, at ang lugar na kinalalagyan niya ngayon, ay ang kanyang central energy core. Sa labas naman ay nagkakaroon ng mga pagbitak sa energy core na hawak ng ating bida, na hindi din nagtagal ay tuluyan na itong nawasak at nagkapira-piraso. Sa labis na pag-aalala ng Last Guardian ay agad nitong pinuntahan si Yuun, ngunit bigla naman itong napatalsik pabalik dahil sa isang malakas na barrier na nagkukulong sa ating bida sa loob. Dahil dito ay nagtataka naman ang Last Guardian na mukhang ang Kirin's innate energy ay tinatanggihan siya ngayon at hindi pa nangyari ito dati, ngunit kailangan niyang makapasok sa loob, nang bigla naman itong napahinto sa kanyang nakita. Dahil sa ang kanilang Demon Lord Xian Yuun ay bigla na lang nalumutang habang pinapalibutan ng malakas na apoy. Dahil sa nangyayari ay napatanong naman dito si Heobong na kung anong nangyayari sa kanilang Demon Lord, ngunit wala namang maisagot ang Last Guardian sa kanya. Sa itaas naman, habang nakalutang ang ating bida, ay sa pagdilat nito ay napapasabi siya na nararamdaman niya ito,
ang enhanced energy na gawa sa pamamagitan ng pag-concentrate ng kanyang energies form, gamit ang Chi Sword Control at sa pag-connecta ng Formless Innate Core Energy. Dagdag pa nito na inakala niya na nakamit na niya ang hangganan ng martial arts dahil sa pagtangtong niya ng Mystic Realm, ngunit nagawa lamang pala niya na maabot ang hangganan ng kapasidad ng kung ano lamang ang makakaya ng kanyang lower energy core. At ang sagot ay nasa Central Energy Core. Ang Heavenly Demonic Chi ay nagawang mabuksan ang kanyang central core sa kalagitnaan ng panganib. Sa oras ng kanyang pagkaunawa, ay naunawaan ito sa hindi inaasahan. Ngayon ay nararamdaman niya ang nag-uumapo na kapangyarihan sa gitna ng katahimikan, kaya naman ay sa isip ng ating bida na nais niya na masubukan ito. Kaya naman ay agad nitong ibinaba ang kanyang dalawang sandata. Ang Heavenly Demonic Sword at ang White Dragon Blade. Sa nakitang ito ng Last Guardian ay napasabi ito na napaka-imposible na mangyari ito, dahil ang Kirin Blood na kung saan ang Black Frost ay nag-i-evaporate, ay ganun din sa Kirin Blood na mula sa Dark Flame ay kumukulo lamang ito, kaya naman ay napatanong siya na kung ito ba ang nagagawa ng naiwang enerhiya sa mga sandata niya, at kung ito din ba ang kapangyarihan sa pagkakaroon ng Kirin's innate core. Matapos ng ilang sandali ay sinabihan naman sila ni Yuun na tumabi muna sila, na mabilis naman na sinunod ng dalawa, matapos ay iniangat nito ang isa niyang kamay. Sa nakikitang ito ng Last Guardian ay napapatanong naman siya dito na kung ano naman kaya ang nais na gawin ng ating bida dahil sa wala naman itong hawak na kahit na anong sandata sa kanyang mga kamay. Matapos ay ikinumpas naman nito ang kanyang kamay pababa, na parang humiwa ng kung ano sa hangin gamit ang kanyang kamay. Nagtaka naman si Heobong sa ginawang ito ni Yuun, nang bigla naman na nagkaroon ng malakas na pagsabog sa pagitan nilang dalawa ng Last Guardian. Sa isip naman ng Last Guardian na ang ganitong klaseng pakiramdam na kakaibang init ay walang duda na hindi pa talaga niya nakukuha ang Flame Chi. Napatanong naman si Heobong na kung ano naman ang nangyaring iyon, nang bigla naman na nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa kanyang nakita. Mayroong isang alamat na nagpasalin-salin sa maraming henerasyon ng mga martial artist, ang undefeated swordsman, na si Dugo Kyubey. Sa kanyang mga huling taon ay hindi na ito kinakitaan na nagdadala pa ng kahit na anong espada sa kanya, kaya naman ay kapag may nagtatanong sa kanya kung anong rason nito, ay sinasagot lamang niya ang mga ito na ang espada ay wala ng halaga pa sa kanya ngayon. Sabi naman dito ng kanyang kausap na paano niyang masasabing wala na itong halaga. Dahil kakailanganin niyang magkaroon ng espada sa kanyang kamay upang magawang may concentrate ang kanyang chi upang makagawa ng enhanced sword aura. Dagdag pa nito na papaanong ang isang swordsman na walang espada ay makakagawa ng kahit na ano sa kanyang kalaban na gumagamit ng enhanced energy. Sinagot naman sila nito na mayroon siyang espada, dagdag pa nito na nalagpasan na niya ang chi materialization, at ito ay ang materialization ng formless innate core energy, at ito ay ang formless sword. Napasigaw naman sa gulat ang Last Guardian dahil sa isang paghiwa lamang gamit ng kamay nito ay halos mawasak nito ang kanilang kinalalagyang palapag, at sigurado siya na ito ay ang maalamat na formless sword. Maging si Heobong ay napasigaw sa labis na pagkamangha dahil sa ang kanilang Demon Lord Xian Yuun ay naabot na ang life and death realm. Nang bigla naman silang natigilan dahil sa lindol na nagaganap, kaya naman ay tinanong ni Heobong ang Last Guardian na kung may kagaya ba nito na mga trap ang nakalagay sa lugar na ito. Sumagot naman siya na wala, at ito ay dahil sa ang mga haligi na humahawak sa lugar na ito ay unti-unti nang natutunaw. Sabi naman dito ni Heobong na hindi maganda ito, dahil sa kahit na ang martial artist na nakatangtong na sa life and death realm ay hindi makakaligtas kapag nalibing ng buhay dito. Nang nakita naman nito ang dinaanan ng ating bida patungo sa lugar na ito. Kaya naman ay tinawag nito si Heobong at sinabi na ang lugar na ito ay babagsak na, at kailangan na nilang makaalis kasama ang Demon Lord gamit ang butas sa itaas. Ngunit sabi naman dito ni Heobong na tingin niya ay huli na para dito dahil sa ito ay papabagsak na, at hindi din nagtagal at bumigay na ang mga haligi at nagbagsakan na ang malalaking bato. Kaya naman ay napasigaw ang Last Guardian na kailangan nilang mailigtas kahit ang Demon Lord lamang. Ngunit bigla naman na may ginawa ang Demon Lord Xian Yuun, sa nangyari ay sa isang kumpas lamang ng kamay nito ay ang buong pader at kisame ay nabalot ng Black Frost.
kaya naman ay napasabi ang Last Guardian na imposible na mangyari ang ganito at ang mga bagay na ito ay ang mga bagay na hindi na kayang gawin ng isang tao, at mukhang ang tatlong magkakaibang enerhiya sa katawan nito ay nagawa niyang mabalanse. Nang natigilan naman sila sa nakikita nila kay Yuwon. Dahil sa unti-unting nawawala ang mga kaliskis nito sa kanyang buong katawan. Sabi dito ng Last Guardian na madami na siyang nakasalamuhang mga martial artist, ngunit hindi pa siya nakakita ng kahit na sinong mayroong tatlong innate core energy, at isang life and death realm martial artist na kayang makontrol ang walang hanggang yin, walang hanggang yang, at ganun din ang demonic energy, nang bigla naman itong napapaluha, dahil sa nakikita niya ang isang makasaysayang pangyayari ng kanyang dalawang mata. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.